May kakalikutin ulit tayo, isang laptop Asus, model niya X401U series. So ang problema nito mga kalikot, hindi siya tumutuloy sa kanyang OS or operating system. Hanggang dyan lang siya sa kanyang BIOS settings. Mamaya check natin yung kanyang hard drive, baka may delay na or may problema na sa kanyang hard drive. Ayan, ni-restart natin. Tapos mabagal siyang mag-boot up. Pero naka-power on na siya. Mga 1 minute rin siya bago mag-open yung kanyang screen. Yan, dito lang siya tumutuloy sa kanyang BIOS settings. So hindi na siya tumutuloy sa kanyang operating system. Okay, so mamaya i-troubleshoot natin siya. So maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Huwag niyo pong kalimutang suportahan ang ating channel. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At pa-click na rin ng ating notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara. Bubuksan natin siya mga kalikot, tapos check natin yung kanyang hard drive. Subukan muna natin na tanggalin, tapos try natin i-power on. Nabuksan na natin siya mga kalikot. Ayan. So mukhang nabuksan na rin pala to. Ayan o, may mga tape na yung mga ribbon niya. Tanggalin natin yung kanyang hard drive. Tapos try natin i-power on. SSD pala siya. Try natin i-power on. Check natin kung may delay pa rin siya. Ayan, power na natin. Kanina kasi mga 1 minute bago mag-open sa kanyang screen. Ayan o, ang bilis na. So mukhang may problema sa kanyang SSD drive. Nilinisan natin yung contact ng SSD niya. Tapos dito sa kanyang terminal. Ibalik ulit natin mga kalikot. Tapos power on ulit natin. Check natin kung may delay pa siya. Kung may delay siya, may problema nga sa kanyang SSD. Kapag nakakabit yung kanyang SSD, may delay siya. Try ulit natin. Pero kapag nakatanggal, seconds lang, nagbo-boot up kaagad sa kanyang screen. Ayan guys, oh, naka-power on na siya. Ayan, saka lang siya mag-boot up sa kanyang screen, tapos diretso kaagad sa BIOS. So try natin na i-reformat. Minsan rin kaya bumabagal yung boot up ng ating laptop. Minsan may problema rin sa kanyang keyboard. May nagpe-press na key or may nakapindot na siya. Kaya mabagal yung boot up ng ating laptop. So i-check rin natin yan mamaya. Kasi nung nakatanggal yung kanyang keyboard, medyo bumilis na yung kanyang boot up. Nilagyan muna natin ng external keyboard. Restart muna natin. Ayan guys, oh, bumilis na siya mag boot up. So nadidetect niya naman yung kanyang SSD. Ayan, bumilis na yung kanyang boot up sa kanyang screen. Siguro may problema rin sa kanyang keyboard. Yan, try natin na i-reformat. Tapos tinanong rin natin yung may-ari. Tinanong natin kung may mga importanteng files siya. So sabi niya naman wala. Pwede na natin na i-reformat diretso. I-reformat natin mga kalikot. Yan, try natin kung tutuloy siya. Tapos pag natapos na natin siya na reformat, try ulit natin na isalpak yung kanyang keyboard. Tapos obserbahan natin siya kung babagal siya. So okay naman, nag-reformat naman siya. Siguro yung dating operating system niya corrupted na, kaya hindi siya tumutuloy. A few moments later. Update tayo mga kalikot, mga 3 minutes na rin. Ayan, ganyan na lang siya. Hindi siya tumuloy. Bali hindi nagka-counting yung kanyang reformat.
So mukhang may problema sa kanyang SSD. So try natin mga kalikot na salpakan ng ibang SSD. So may available naman tayo dyan. Subukan lang natin tapos try natin na i-reformat. Dito sa dati niyang SSD, matagal siya dyan, no? Sa setup is starting. So ito, medyo mabilis siya. Try na lang natin na i-reformat. Dito sa dati niya kanina mga kalikot, sa copying pa lang, nag-stop na siya doon. So hindi na siya pumunta dito sa pangalawa. So ito, try natin kung magka-counting yung reformat niya. Kanina kasi hanggang 0% lang siya. Tapos 3 minutes na, hindi pa rin nagka-counting yung number niya or yung kanyang reformat. Ayan mga kalikot, 1% na siya. Hindi katulad kanina nito, hanggang sa una lang siya dito sa copying Windows files. Hindi na siya nag-proceed tapos nag-error hanggang sa nag-block na lang yung Windows na to. So ayun guys, nasa 3% na siya. So ibig sabihin may problema dito sa kanyang SSD. Ayan nagtuloy-tuloy na siya. Much later. Natapos na siya nag-reformat mga kalikot. Ayan. So nasa Windows na siya. So mukhang okay naman, wala siyang delay. Medyo mabagal lang yung kanyang RAM kasi 2GB lang siya. Check natin. Ayan 2GB lang siya. Maganda sana to kapag 4GB. So okay na siya mga kalikot hindi na siya naghahang. Kaso medyo mainit yung kanyang processor or dito sa kanyang board. Try natin mga kalikot na ikabit yung kanyang keyboard. Baka may problema rin sa kanyang keyboard kaya naghahang. Off muna natin. Kaso lang medyo may problema sa kanyang screen Medyo bright na yung kada gilid niya. Pero okay pa naman. Kaso dito lang sa gilid medyo bright na siya. Nakabit na natin yung kanyang keyboard. Check natin kung okay pa yung kanyang keyboard. Punta tayo sa notepad. Tapos check natin yung makinang keyboard. Mukhang may problema rin sa kanyang keyboard. Pinipindot natin yung letter J. 1 yung lalabas. Tapos yung K2. Yung L3. So yun lang, dito lang banda sa GKL 1, 2, 3 yung lumalabas. So may problema to sa kanyang keyboard. So dito lang sayang. Okay, so update ko na lang kayo mga kalikot kung ano yung decision ng may-ari kasi may problema rin sa kanyang keyboard pati yung sa kanyang hard drive. Tapos dito alam rin ng may-ari to nagba-brightness na yung kada gilid ng screen niya. So kausapin muna natin yung may-ari kung ano yung decision nila. So update ko na lang kayo mga kalikot. Hinalungkat natin mga kalikot yung pinaka-bug nito. Nakita natin yung isang hard disk. Siguro ito yung pinakaunang hard disk bago yung SSD na nakakabit dito. Ngayon sinubukan ko ulit mga kalikot yung SSD na dating nakakabit. Nung binuksan natin, error talaga siya. Ayan So hindi siya tumutuloy sa formatting. Ngayon try natin tong dati niya mga kalikot. Kung okay pa, so ito na lang yung ipoformat natin. Bali, kabit ko muna siya tapos reformat natin. Baka kasi okay pa to. At least mapakinabangan nila. Bali, baklasin ko muna pala yung kanyang mainboard. Tapos check natin kung okay pa yung kanyang thermal paste dito sa kanyang processor. Palitan natin ng bagong thermal paste kasi medyo mainit siya para isahan na lang yung pagbaklas. Saka natin i-reformat ito. Mukhang nabuksan nga to mga kalikot. Napalitan medyo basa pa. Lagyan na lang natin konti tapos balik ulit natin. Napalitan na pala to. Ayan medyo basa pa. Tapos dito sa kanyang fan, mukhang nilinisan na rin to. Parang napagawa na to dati. So lagyan na lang natin ng konting thermal paste tapos balik ulit natin. Nakabit na natin mga kalikot yung kanyang mainboard. Kabit na lang natin itong kanyang hard drive.
2,000 years later. Mayroon tayo ditong laptop Asus X401U. So ito siya. Tapos mayroon siyang 2GB built-in RAM or memory. So wala siyang expandable or hindi siya pwedeng i-extend yung kanyang memory. Bali hanggang 2GB lang siya. Tapos yung dating operating system niya mga kalikot, Windows 8. Pinaayos ng may-ari para pang browse-browse nila ng mga assignment ng mga anak niya. Bali sinubukan na natin siya mga kalikot na nireformat sa Windows 10. Kaso nga lang masyado siyang slow or mabagal. Kaya i-reformat natin siya sa Windows 7. So okay pa naman ngayon yung Windows 7 kahit pang browse lang. Kasi yung Windows 8 natin, nakurap yung USB natin. Tapos hindi na rin siya ma-detect, and then hindi ko na rin alam kung saan ko siya na-save. So mayroon pa akong Windows 7 na bootable. Bali ito na lang yung ilalagay natin mga kalikot. Sinubukan natin na nireformat sa Windows 10 kaso hindi na updated yung mga drivers niya sa pang Windows 10. Kaya gagawin na lang natin, reformat natin siya sa Windows 7. Pero ang topic talaga natin dito mga kalikot kung paano natin mapag-boot itong Windows 7 dito sa Asus X401U series. Kasi sa Asus mga kalikot, kapag naka-default yung kanyang BIOS settings mga kalikot, hindi niya na-detect yung ating bootable USB. So yan yung isosolve natin mamaya mga kalikot. Okay, so simulan na natin siya mga kalikot. I-plug na natin yung ating bootable USB. Tapos power na natin. Bali papasok muna tayo mga kalikot sa kanyang BIOS settings. Pindutin lang natin yung delete para pumasok sa kanyang BIOS settings. Bali restore default natin siya. Kunwari i-restore muna natin. Baka ganito rin yung mangyari sa inyong laptop habang nire-reformat nyo siya tapos hindi ma-detect. So ganito lang yung gagawin nyo mga kalikot. Lalo na sa Asus na brand. So restore muna natin kunwari. Yan, yan, i-yes natin tapos F10 natin para ma-save yung ating ginawa. Ayan. So nakasalpak na yung ating bootable USB. So kung wala pang laman yung ating laptop or wala pa siyang operating system, automatic na yan napupunta sa BIOS setup. So dito guys, kapag naka restore default yung ating laptop, hindi niya madidetect yung ating USB kahit nakasalpak na siya. Ayan. Wala siyang nadidetect na USB. So kahit sa boot niya, wala rin. Dito sa priority boot niya, wala rin. Para pag gusto nyong i-reformat yung inyong laptop, mapag-boot nyo yung inyong bootable USB. Yan. Tapos check natin dito sa boot priority. So hindi pa rin siya na-detect. Okay, so ang gagawin natin dyan mga kalikot para mapag-boot natin yung ating bootable USB, punta lang kayo dito sa kanyang boot menu. Dito guys sa kanyang launch CSM, ayan naka-disable siya. So ang gagawin natin dyan mga kalikot, i-enable natin. So click lang natin yan. Tapos enable natin siya. Dito guys, ayan naka-enable na yung kanyang launch CSM. Dito naman mga kalikot sa kanyang launch PXE of ROM. So ayan naka-disable siya. So ang gagawin natin diyan, click lang natin yan tapos i-enable ulit natin siya. Ayan. Ngayon na-enable na natin, i-save na natin siya mga kalikot. F10 na lang natin. Yan. Yes. Try natin kung mag-boot yung ating USB. Or ma-detect niya na. So pasok ulit tayo sa kanyang BIOS settings. Check natin kung na-detect na yung ating bootable USB. Ayan mga kalikot yung Sony storage media. Yan. So pwede na natin siyang i-reformat kapag ganun mga kalikot. Yan. So naka priority boot naman yung ating USB plus drive. Pwede na natin siyang i-reformat. So ganun lang mga kalikot, nasa settings lang yung gagawin natin sa kanyang BIOS settings. So yan guys, pwede na natin siyang i-reformat. Lalo na sa Asus na brand, kailangan mo pang hanapin sa kanyang BIOS settings.
para mapag-boot natin yung ating USB flash drive. So yun lang yung gagalawin natin mga kalikot. Baka kasi kung gusto nyong i-reformat yung laptop nyo tapos hindi nyo mapag-boot sa inyong bootable USB, so yun lang yung gagawin nyo mga kalikot para mapag-boot natin siya sa ating bootable USB. Ayan, na-read na yung ating bootable USB. So ganun lang. Baka kasi na-default natin yung laptop natin sa kanyang factory settings. So ganun yung mangyayari. Hindi niya madidetect yung ating bootable USB. Yan, so pwede na natin siyang i-reformat. Okay, so sana makatulong ulit tong munting video na to sa inyo mga kalikot kung paano natin napag-boot yung ating bootable USB dito sa Asus X401U series. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa ating channel. Bali hanggang dito na lang yung video natin. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.